Start na ba, Lolo Ador? Yes. Sige, start na. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, at muli ay pinagkaisa mo kami upang ikaw ay aming purihin sa pamamagitan ng itinatag ng aming kasamang Lolo Ador na Phil and Fellowship. Salamat, Lord, sa vision na yon at sa knowledge na yon binigay nyo kay Lolo Ador upang kami ay pinagkaisa mo sa pamamagitan ng Zoom fellowship na ito, bagamat nasa iba yung dagat sila at kami naman ay narito sa aming tinubuang bansa, ay dahil sa inyong pag-ibig, Lord, ay pinagkaisa mo kami at kami ay nagkakaroon ng ugnayan sa isa't isa upang palakasin ang aming pananampalataya mula sa inyo na aming tinanggap upang ikaw ay lalo naming purihin, paglingkuran ng taos-puso at ng inyong gabay. Sa pamamagitan na iyon, sa Zoom fellowship na to, Lord, ay lumalakas ang aming samahan, ang aming pananampalataya at ang aming pag-asa na ikaw ay aming kabagligtas at ikaw ang aming pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala, O Lord. Kaya sa umagang ito, O Lord, pagpalain mo ang mga wala pa sa fellowship na ito, Lord. Gabayan mo, naway makasama namin sila sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Amen po. Good morning. Good morning, Brother Isaiah. Ready ka na? Share. Yes. Ha? Ano lang, yung Morning. medyo briefing, Actually, ano, Brother, pala ang aking speaker. oo, sige. Brother Singh, makikinig na kami. Okay. Ano lang ha, Okay. yung wag masyadong, wag yung katulad ni Brother Joey. Hindi, maganda yung maganda yung mga mensahe. Okay? Mayong buntag nan. Ha? Mayong buntag. Ayo, buntag ayo. po. Maayong buntag. Ayo. 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 Sa Ayo, wari-wari, ayo. maupay. Radyo. Maupay nga Oh, adlaw. Maupay nga aga. Payadlaw. Uh, Okay. Sige. Okay. So, ating pong pagsisimula, thank you so much sa prayer of Brother Armel. Thank you so much at nariyan po kayo. Salamat sa Panginoon at sa mga pagkakataong So, yun ay lang. Akala ko. Walang audio. Yun. wala po wala po aksidente talaga sa Panginoon eh. Ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito pong lahat ng ito ay ayon sa kanyang pag-akay, sa pag-akay ng Holy Spirit na tayo po ay pagsamasamahin niya sa programang ito sa Zoom. And thank you so much, Brother Ador, sapagkat nagkaroon ka ng desire to open ang ganitong ministry. Thank you sa thank you sa mga pastors na narito dahil alam ko po na ang aking audience ay mga pastors and active Christian, ano? At some of us ay talagang may part sa church. At yung iba sa atin, ano, katulad po nila Brother Ador, katulad po nila Sister Linding, ano, at talagang sila po ay mga sa missionary, ano? Sister Linding ay anak ng missionary. So, ang kinuha ko po, ang pinili ko po, ano, mga kapatid, na topic ngayon ay huwag manglupaypay, no? Ito po yung pamagat ko ngayon, ano? Huwag manglupaypay, makakahikayat ka rin. No? So, ang babasahin ko pong teksto po natin, ano? Itong nasa from verse 9 hanggang 11, ang sabi ganito, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. In verse 11, at siya'y ng taon at nimnan
na inuturo sa kanila ang ng Diyos. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang salita sa umagang ito, mga salita na ating sariwang salita, salita ng ating Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, na kung saan na natin sa pagkakataong ito, mga kapatid, napakaganda po ng mga pangungusap na ito na ibinahagi sa atin ng chapter 18 of the book of Acts 9 to 11. Ang sabi sa akin, Brother Ador, about evangelism, kaya dahil sa evangelism, ako po ay nagpunta uli sa isang damdamin ng isang mangingisda, fisherman, dahil lang mga damdamin ng fisherman, unang-una, naroon kanilang marubdob na pagsunod na magkaroon ng maraming huli. Pero kabila ito na sila ay isip na mangisda at magkaroon ng maraming huli, ay naroon naman ang hindi nila maiwasan na mag-isip ng mga bagay na negatibo. May mga panahon na dumarating, may mga sama ng panahon na dumarating, mga humahad lang din sa kanilang na pagkakataon at sa pamamagitan ng hindi lamang yung bagyo na yun, na may malalaking bagyo talaga, may mga bagyo ng buhay na dumarating. Masusumpungan natin sa buhay ni Apostol Pablo ngayon. Si Apostol Pablo ay napakasipag pumalaot upang mangisda. Nagsimula po ang kanyang second missionary journey. Kung maalala natin, naroon ang kanilang pagtatalo ni Barnabas, pagtatalo na kung sasama pa nila sa kanilang pangalawang paglalakbay. At ang pagtatalo ay hindi po sila nagkasunod. Ang gusto ni Apostol Pablo ay iwanan na si John Mark. Ang gusto naman ni Barnabas ay isama si John Mark. Kaya dahil hindi sila nagkasundo, naghiwalay po ng landas, humiwalay si Barnabas at ang kasama niya ay si John Mark. Kung saan sila nagtungo, iba ang kanilang tinungo, ibang landas ang kanilang tinungo, ibang direksyon ang kanilang pinuntahan. While Apostle Paul and Silas ay nagpunta sa Macedonia pagkatapos nilang makita ang isang tinatawag na Macedonian call sa dream. Nagpasya sila kaagad na pumunta sa Macedonia. At pagdating po nila sa Macedonia, pumunta po sila sa Filipos at doon sa lugar na yon ay mayroon silang mga nakausap sa tabing ilog, mga babae, noon ay nagkaroon ng at maging sa Efeso ay nagkaroon din ng problema, nakulong pa sila ni Silas, umawit. At so makikita po natin mga kapatid na hindi po nawawala yung mabigat na problema sa buhay ng mga misyonaring ito, mga kapatid. Kung saan sila ay dedicated talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung saan sila ay napakasipag na humayo, kung saan sila ay inspired at inaakay ng Holy Spirit sa paglilingkod sa ating Panginoon sa bawat lugar, sa bawat dako na dalhin sa kanila, ay naroon ang mabibigat na suliranin. Hindi naman tumatanggi itong mga kalooban nila, ang isipan nila, hindi tumatanggi ang kanilang isa, paglingkod sa ating Panginoon. Sa aking pagbabasa ng isang aklat, may aklat po si Brother na sinulat na ang pamagat po ng aklat niya ay yung tinatawag na Church Growth Management, Stages of Growing Churches. Isa sa nabasa ko po doon sa aklat na yon ay ang sabi niya, mayroon po siyang sinabi na the 3-point fishing plan. Una, ay go where the fish are. Pumunta kung saan ang mga isda. At ito ang nakita natin kay Apostol. Nagpupunta siya sa bawat dako, sa bawat lugar.
upang mangaral, upang mangisda, upang maging mamamalakaya ng tao, mga kapatid. Nakakalungkot sapagkat may mga mabibigat na naranasan si Apostol Pablo. Nating nakita ito sa mga pagkakataong ito. From chapter 15 ay napakaraming mga suliranin na encounter ni Apostle Paul. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paghahanap ng maraming isda, ng malalaking isda. Kapatid, nagpupunta siya where the fish are. Second, tinukoy niya dito, don't scare them before you catch them. Sa panguhuli daw ng isda, wag mo daw tatakutin yung isda bago nyo sila hulihin. Talagang lalayo sa iyo ang isda kung tatakutin nyo sila. At pangatlo, if your bait isn't working, change it. Kung iyong panghuli ay hindi efektibo, kung ang iyong pain sa pangangawil ng isda is not effective, ayaw nila, pagbaguhin daw ang ating style, baguhin ang palitan. No? Maghanap tayo ng ibang mga pamamaraan upang patuloy po tayong makapangsda, upang tayo ay patuloy ng ng dahil doon sa mga kahirapan, dahil doon sa mga mabibigat na suliranin na na-encounter of Apostle Paul dito, siguro hindi lingid naman. Tapos Paul, bilang workers, magagawa, nararamdaman natin ito, no? Katulad din ng nararamdaman ng mangingisda. Nararamdaman nila na nanghihina rin sila, nararamdaman nila na nagiging negative sila, na makawala silang mga ganun ba. What if? Yung tinatawag nating what if. No? Ano kaya kung i-reject ako ng mga tao? Ano kaya kung wala akong mahuli? Ano kaya kung i-reject ako ng mga tao sa aking pangangaral ng salita ng Diyos? Ano kung i-reject ako ng mga tao, tanggihan ako ng mga tao, ipahiya ako ng mga tao? No? At nangyari-ari yan. Naranasan na ni Apostol Pablo yan for how many times na? Maraming beses na niyang naranasan ito. Kaya ang pamagat natin na inilagay ko ay huwag manglupaypay. No? Huwag manglupaypay, makahikayat ka rin. No? So dito po si Apostle Paul, pagkatapos niyang pumunta sa Efeso, sa Philippi, pagkatapos niyang mag-preach diyan, nagpunta siya sa Berea, no? Sa Thessalonica, at bawat lugar na puntahan niyang ito ay mayroong na-encounter siya na kabigatan. Pagkatapos niya sa Thessalonica, nagpunta na po siya sa Corinto. At dito sa Corinto, alam niya na mayroon siya mahaharap na strong opposition, no, dito sa lugar na ito. Mayroon siyang may encounter uli na mag-o-oppose sa kanya, nahaharang at hadlang sa kanyang pangangaral dito sa lugar na ito. At dito ay tila ba si Apostol Pablo ay nanghihina, ano? Kaya may sinabi si Apostol Paul Kung alam po natin yung sinabi ni Apostol Paul sa kanyang panghihina, no? Yung sa Corinto, may sinabi siya sa Corinto, sa unang Corinto, no? Kapitulo, ang sabi niya doon, ako'y pumarian sa inyo na may pagpapakumbaba at may takot. No? Dahil nakikita ni Apostol Pablo na tila ba mayroong mangyayari na naman sa kanya dito sa Corinth.
Para bagang ayaw na niyang maranasan yung naranasan niya sa Pilipos, sa Efeso, no? Yung mga kabigatan, parang ayaw na, takot na siya, parang natatakot na siya. Kaya sabi niya sa Korinto, ako'y pumariyan sa inyo na may takot at kababaang loob. No? At nanginginig pa, sabi po nga niya, no? Sabi nga po niya, no? At nanginginig pa, sabi po niya diyan sa Korinto na yan, nung siya ay nangaral sa Korinto na yan. No? Kaya ang napakaganda na gusto ko pong makita ngayon, mga kapatid, hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoon. Nagpakita sa kanya ang Panginoon through vision. No? At ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Ito po ang vision ng ating Panginoon dito sa Korinto. In verse 10, sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Sa kabila po ng panglulupaypay ni Apostol Pablo, sa kabila po ng naranasan niyang mga masalimuot, kabi-kabila na kabigatan ng suliranin, mga kapatid, ay binigyan siya ng ating Panginoon. In-encourage siya ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang encouragement na ito mismo, no, nakita niya sa vision ang ating Panginoon. Isang gabi, ang sabi, huwag kang matakot. So totoong takot na si Apostle Paul na manatili dito sa Korinto. Tila ba ayaw na niyang mangaral? Parang ayaw na niyang magpatuloy. Para bagang susuko na siya. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, huwag kang matakot. Pangalawa, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Huwag kang matakot, magsalita ka at huwag kang tumahimik. Mga kapatid, tatlo po ito. No? Ang suliranin po ni Apostol Pablo kung bakit ayaw na niyang magpatuloy ng pangangaral sa Korinto ay natatakot siya. Para po bagang ayaw na niyang mangaral sa lugar na ito. Aatras na siya. Parang tila nakikita po natin. Parang na-discourage na po siya. Nararamdaman na niya ito, mga kapatid. Pero isa sa kanya ang Panginoon na ang sabi nga sa kanya ng ating Panginoon, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Ibig sabihin, magpatuloy ka. Huwag kang matakot. So napakaganda po, no? Napakagandang pangungusap ito ng ating Panginoon. Kaya ako po naniniwala yung mga salitang ito, mga kapatid, maaring hindi na natin ito marinig talaga mismo sa bibig ng ating Panginoon, na mismo ang ating Panginoon magsasabi sa atin na huwag kang matakot. Pero sa atin ngayon, sa pamagitan ng banal na kasulatan, ito po ang narinig natin. Kung paano sinabi ito ng ating Panginoong Diyos kay Apostol Pablo, ito rin nawa ang tanggapin po natin ngayon, mga kapatid. Marami po ang mga kapatid nating tagapangaral ang nadi-discourage. Marami po ang mga kapatid natin na gustong huminto sa ministry. Marami po ang mga kapatid natin na nangangailangan ng encouragement, mga kapatid. Hindi lamang po yung sila ay magkaroon ng financial na support, but the most important for our preachers, for our pastors, for our evangelists, for our workers, mga kapatid in the church, is to encourage them. Wala pong mga kapatid tayong kapwa pastor natin na halos nag-i-encourage sa atin. Amen. Isi sila sa pangangaral. Bihira ang mga tagapangaral natin na nag-i-encourage ng kanyang kapwa tagapangaral. Mhm. Kung mayroon man taong dapat encourage sa loob ng church, mga kapatid, walang iba kundi ang mga tagapangaral. Sila Amen. dapat kakalooban ng magandang pangungusap para sila ay magpatuloy.
lingkod sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay, huwag kang tumahimik, huwag kang huminto. Tumuloy ka, mangaral ka, ipahayag mo ang salita ng ating Panginoon. Kung ang problema ni Apostol Pablo ay nadi-discourage siya, kung ang problema ni Apostol Pablo ay nanglulupaypay siya, kung ang problema ni Apostol Pablo ay gusto na niyang umatras, madaling masolve ito, madaling maayos ito. Paano? Sundin niya ang kalooban ng ating Panginoon. Sundin niya ang sinabi ng ating Panginoon. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang matakot. Huwag kang mangaral dyan sa lugar na yan. Kung maraming mga suwail dyan, kung maraming mga kasamaan dyan, kung maraming bisyo ang mga tao dyan, kung maraming mga hudlum diyan, huwag kang matakot sa kanila. Kung maraming mga masasamang tao dyan, huwag kang matakot sa kanila. Ako'y sumasa iyo. Ang sabi ng ating Panginoon. Actually, hindi lang first time marinig ito ni Apostol Pablo mula sa ating Panginoon. So, napakaraming bisis na sinabihan ng atang apostol na ito na magpatuloy, magpakatatag, huwag manglupaypay. No? Ito po ang kailangan ni Apostol Pablo sa mga sandaling ito. Kaya very timely, no? Very timely ang pagdating ng ating Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Ganon din sa ating po mga tagapangaral. Hindi po nahuhuli ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang pagdating ng pagkatatag sa atin ng ating Panginoon ay hindi po nahuhuli. Laging tama ang timing ng ating Panginoon sa atin. No? Kung si Apostol Pablo ay nanghihina po rito at natatakot pangangaral, dumating ang tinig ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sa ating mga tagapangaral, no? Huwag po tayong matakot kung wala tayong malaking pundo. Huwag po tayong matakot kung wala po tayong pera. Huwag po tayong matakot kung wala po tayong salary. Huwag po tayong matakot kung wala po tayong malaking support. Huwag po tayong matakot kung walang magsusupport po sa atin. Huwag po tayong matakot na salubungin ang mga bagay na ito. Natahakin ang mga bagay na ito. Huwag tayong matakot sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen. Po nang sinabi Amen. ng Amen. Apostol Pablo. What if mangangaral ako, iiwanan ko ang pamilya ko? What if I'm going to preach, I'm going to another place to preach the gospel? Magpapayuniring ako. What if kung hindi ko mapadalhan ng pera ang pamilya ko? What if ang dami po nating mga what if eh. No? Ito po mga what if natin sa buhay. Mga kapatid, naranasan ko rin po ito. Mga kapatid. Mabibigyan po ang naranasan ko. Pero yun po lumipas na hindi po ako nang lupaypay, hindi po ako matras sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Hindi po ako mahimik, kundi patuloy ko pong ipinagsabi, patuloy ko pong ibinahagi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po yun mga kapatid na tayo po ay nangangaral, hindi humihinto sapagkat hindi po hihinto ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi po hihinto ang Panginoon sa pagpapadala ng mga pangangailangan natin. Amen. Yan ang ating kailangan. Kung hindi po tayo pinahihinto ng ating Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita, mas lalong hindi siya hihinto
sa pagpapadala ng mga kailangan natin, mga kapatid. Magpapadala siya. Mayroon at mayroon, hindi pwedeng wala, mga kapatid. Mayroon at mayroon. Sapagkat alam niya, no, mga kapatid, ang ating kailangan. No? Hindi tayo dapat natatakot. Hindi po tayo dapat, pangalawa, hindi po tayo dapat na tumahimik. Ang sabi doon, huwag kang matakot, kundi magsalita ka. No? Kasi kung tayo po ay naunahan ng takot, hindi na tayo makakapagsalita eh. Amen. Totoo po yan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Magsalita ka. Ipangako mo ng may katapangan ang salita po ng ating Panginoon. Kailangan ng tapang eh. Kailangan buo ang ating loob. Kailangan buo ang ating isipan, buo ang ating paninindigan, ipangaral ang ating Panginoong Kristo. Hindi kababayan ng ating Panginoon sa ating pangangaral. Ilalagay ng Holy Spirit ang kanyang salita sa iyong bibig, sa iyong puso, sa iyong isipan upang ito ay iyong may pangaral. May masasabi ka. Masasabi mo ang pagmamahal ng Diyos. Masasabi mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Masasabi mo ang kwento mo sa buhay. Masasabi mo na sila ay hinahanap ng ating Panginoon. Masasabi mo ang pagmamalasakit ng ating Panginoon. Masasabi mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Ay kukwento mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yan ay isang uri ng pagkasalat, mga kapatid. Dahil kung tayo po ay tumahimik, kung tayo po ay hindi magsasalita, hindi po susulong ang pangangaral ng ating Panginoon. Kung tayo hindi mangingisda, wala tayong mahuhuli. Kung tayo hindi mangangaral, wala pong maliligtas. Kung tayo hindi mangangaral, walang matatatag na iglesia. Kung tayo hindi mangangaral, walang taong mababa. Hindi mababago ang mga masasamang loob, hindi mababago ang kanilang isipan. Patuloy silang maninirahan sa kadiliman, patuloy silang mabubuhay na walang pag-asa. Hindi tayo dapat tumahimik. Hindi tayo pinapatahimik ng ating Panginoon. Amen. Kailangan maging madaldal, kailangan nating maging maingay sa pangangaral po ng ating Panginoon. Ako po noon ay timid ako. Ako ay isang taong timid. Yung kailangang ipus bago magsalita, bago kumilos. Pero unti-unti po akong dinevelop ng ating Panginoon. Nagkaroon po ako ng confidence. Nagtiyaga ako. At may pagmamalaki din naman ako. May masasabi din naman ako sa aking pagpapioneering sa Ramos. Na kung saan nag-serve po ako ng mahigit 22 years. No? Sa ministry, kapatid, kailangan po talaga natin magsalita ng salita. Pupunta tayo sa lugar na kung saan may isda. At kapag nandun ka na sa lugar na may isda, siyempre ano ang gagawin mo? Ihuhulog mo ang iyong panghuli. Pag naroon ka na, nakikihalubilo ka sa mga tao, nandoon ka na. Nandoon ka na sa pagmimisyon. Kailangan mo magsalita. Kailangan nilang marinig ang mensahe ng Diyos. Kung hindi tayo magsasalita, wala silang marinig, wala silang sasampalatayanan. Hindi nila mararamdaman, hindi nila mararanasan ang pagmamahal ng Diyos. At lalong-lalo na, hindi nila mararanasan ang kaligtasan, mga kapatid. Pangatlo, ang sabi po ng ating Panginoon, huwag kang tumahimik. No? Huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. In verse 10, pagkat ako'y kasama mo at walang takot sa iyo. So, tinitiyak po dito ng ating Panginoon na kasama ni Apostle Paul ang ating Panginoon. Ganon din po tayo. Pangako po ito ng ating Panginoon
sapagkat ako'y kasama mo. Kapag maalala po natin itong mga ganitong pangungusap, mga kapatid, ako'y kasama mo, sabi ng ating Panginoon, ah, sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo. Ako'y kasama mo, ang sabi ng ating Panginoon. Sa ating lahat ng mga manggagawa ng ating Panginoon, napatunayan na natin ito, na-experience na natin ito, na naranasan na natin. Kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. No? In bad times, in good times, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Naranasan natin siya. Mayroon tayong maikukwento, may testimony kung paano po natin naranasan na kasama natin ang Panginoon, na hindi tayo iniiwan, na hindi tayo pinababayaan. Ito ang pangako ng ating Panginoon eh. No? Ano ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Oh, ito po yung sinabi, ito po yung Emmanuel. Yung Emmanuel na kasama po natin palagi sapagkat ako'y kasama mo. Oh, ipinaalala po ulit ito kay Apostle Paul. Ipinapaalala po muli sa atin ito ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid, upang tayo ay huwag manglupaypay, upang tayo ay huwag umatras, oh, upang tayo po ay hindi ma-discourage, no? Dito po ina-assure ng ating Panginoon sa atin ang kanyang pangako sa ating lahat, mga kapatid, na siya po ay kasama natin. At susunod niya, at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, walang gagalaw sa iyo. Ibig sabihin, hindi nila kayang saktan ng iyong espiritu. Hindi nila kayang saktan ng iyong kaluluwa, kapatid. Masasaktan nila ang iyong damdamin, masasaktan nila ang iyong kalooban, masasaktan nila ang iyong laman. Pero ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, kapatid, ay iniingatan ng ating Panginoon. Hindi hindi maapektuhan, kundi mananatili ito na nilulukuban ng ating Panginoon ng kanyang proteksyon. Ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. So sa bagay na ito, mga kapatid, makikita natin, marami akong tao sa lungsod na ito. Saan ka man dalhin, mga kapatid, ng ating Panginoon? Anong mang lugar ngayon, saan ka pumunta? No? Saan ka man dalhin dako ng ating Panginoon? Saan ka man dalhin na iglesia ng ating Panginoon? Saan ka man dalhin na lugar? Ano man ang na ibigay sa iyo ng ating Panginoon, mga kapatid? May layunin ng ating Panginoon diyan na dapat po nating ma-accomplish sapagkat dinalakan ng Panginoon diyan sa bagay na yan upang yun ay maisakatuparan. Yung plano ng Panginoon ngayon ay maisakatuparan, mga kapatid. Ikaw ay isang instrumento ng ating Panginoon. Ang instrumento ay dapat nagpapangsyon. No? Ang kasangkapan ay dapat ginagamit. Kung tayo'y kasangkapan ng ating Panginoon, ibigay po natin, gawin po natin ang ating the best para sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, napakahalaga po talaga sa mga manggagawa. Ano, katulad ng bagay na ito, no? Nabanggit po kasi dito ang vision eh. May vision kasi dito na binanggit. Yung vision ng ating Panginoon na nakita o pinakita. Yung vision ni Apostle Paul sa gabi na nakita niya, nakipag-usap sa kanya ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon, marami akong tao sa lugar na ito. Ay napakaganda po kung saan po tayo dinala ng Panginoon. Kung nagtiwala ang Panginoon sa atin, kung may pinagtiwala po siya sa atin na isang ministry, o kaya po ay isang iglesia, kung tayo ay isang pastor sa isang local church, no, mga kapatid,
Napakaganda na mayroon po tayong vision. Napakaganda po na mayroon tayong plano. Kasi mahirap po yung wala tayong direksyon. Kung wala kang local church na hinahawakan, parang walang direksyon ang buhay mo. Ang ministry mo, parang walang direksyon. No? Ang galing mong mangaral. Pero kung wala kang hinahawakang church, ang galing mong mag-disciple. No? Pero kung wala kang hinahawakang church, sayang yung mga panahon na wala kang dinidisciple. No? Kaya ako naniniwala ako na iba po. No? Iba po yung mayroong local church talagang hinahawakan. Dahil may bibigay mo talaga, mai-spend mo yung mga time mo para sa paggawa ng church. Kung mayroon kang plano, kung mayroon kang vision, magagamit mo lahat eh. Maging yung pananalapi sa church, yung kasama na yun sa plano. Sa plano kasi, pag gumawa ka ng plano, kasama doon ang pagbabudget. No? Kasama na po doon yun. Kahit ako sa local church kong hinahawakan, no? Sinasabi ko rin na dapat mag-invest tayo, dapat ang church, dapat ang ating pera sa church ay sa ministry lang. Doon lang po natin gamitin. Bawas-bawasan natin ang swimming. Bawasan po natin ang outing. Oh? Kundi gamitin natin lahat sa pang-ibanghilyo. Gamitin natin sa pang-ibanghilyo, mga kapatid. Sapagkat katulad ng sinabi ng Panginoon kay Pablo, may mga tao ako. Oh, sabi niya, may mga tao ako sa lugar na ito. Marami akong tao sa lungsod na ito. Marami pang tao. Marami pang ipinapaabot sa atin, mga kapatid. Marami pang kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan. Marami pa po tayong dapat dalhin sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong manglupaypay. Mga kapatid, makakahikayat din po tayo. Again, uulitin ko po, huwag kang matakot, magsalita ka, huwag kang tumahimik. Ako'y sumasayo, ang sabi ng ating Panginoon. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa umagang ito. God bless po mga kapatid. Amen. Amen po. Maganda po. Amen. Sana Amen. lalo pa makarinig Amen. ito. Amen. Napakaganda yung tayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong umurong. Huwag kayong umatras. Ano pa? Lalo wag titigil. Yan. Ha? Huwag manglupaypay. Manglupaypay. Ano, malalim na Tagalog yun eh. Ano ibig sabihin ng manglupaypay? Manghina. 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 Ha? Manghina po. Manghina. Manghina. Ayan. Huwag kayong mapagod. Okay, anong tanong nyo at saka mga dagdag kay Brother Asayas? Hindi propeta yan sa sa Rojas. Ano yan, propeta sa yan. Mga ngaral natin yan doon sa O mga kapatid, may mga dagdag kayo o may mga tanong? Ang isang sa mga tanong natin ang iba siguro ang time. Ang time nila medyo nadi-divide or ang time nila ay iba ang priority. So, ewan ko ano pa mga may dadagdag nyo, may tatanong nyo kay Brother Isaias. May Tungkol sa dadagdag. Sige, Brother Ponte na. Yeah po. Maidadagdag ko po, we have to surely remember that everything in the due course is spiritually. Ang nakikita natin ay palamang temporary. Halimbawa, fear, physical yun. Well, kung fear is spiritually, wala dapat tayong ikatakot. Dapat natin tatandaan katulad ni Apostol Pablo, pag-alaman natin, at the end, he died by the sword. Napugutan po siya ng ulo. Natakot siya.
Well, spiritually, ang pinakatatatag ng kanyang dapat natin tandaan po. Spiritually, ang pinaka-permanent digest that we have to make as a recompensation and everything. Now, physically, fear, pangamba, those are just temporary. Ngayon, ang gawin lang natin, we have to remember that due course po. Katulad nito, ah, ang iniisip natin, destino natin, go ye to all the world. Hindi lang tayo nasa isang church. Hindi lang nasa isang lokal lang tayo dapat. No. Ang tatanda natin is spiritually universe or to all the world. Yan ang dapat natin tatagan ng pagkakaalam po. Yun ang pinaka main course po. Napakaganda po ng iniaral po sa atin sa umagang ito sapagkat ako'y lalong-lalong nagkakaroon ng ganyo that we highly have to contain that in each of the churches, ang solidification, ang statement na dapat pangunahin natin na ibabalita sa kanila, they have to be discipling. Disciple ay kinakalat natin ang mabuting salita. Hindi lang tayo sitting duck sa churches. Hmm. Para lang tayo nanonood sa churches. Nangyayari po mismo. Si Brother Robert Puntinares, magandang ginagawa. Alam nyo kasi there's so many way to share the gospel eh. Lalo pat ngayon modern, meron tayong online. Ang ginagawa ni Brother Robert Puntinares, ano siya ng share ng Bible verse. And then pag may nag-react, a chance mo na yun to share the gospel. Isa yang one way. Kaya alam minsan ang problema sa online, minsan napuputol o minsan ang tao pag yung nakat na yung posting mo, lampas na hindi mo na nakikita. Parang sa parang biglang naglaho. Basta lang, i-pray natin, Lord, kung saan nyo tayo dadalhin. Halimbawa, may nakausap ka sa hindi mo naman dapat ipilit ang gospel eh. Ano yan pag yung chance yan ba, yung opportunity, pag may opportunity na nakita mo na isang tao humihingi ng tulong or humihingi ng prayer, chance na yun eh, di ba? Pwede nang chance mo na i-share sa gospel. So isa yan sa mga opportunity. Halimbawa, meron ka na meet, tapos nakita mo, nagkausap kayo, chance na yun eh. Diba? Opportunity. Sino pa may mga experience na gano'n? O kaya tatayo si Brother Joey sa karsada, gagamit ng megaphone. Oo, mga kaibigan. Mga aral, makinig kayo. Ibang klase naman yun, yung street preaching. Oh. Oh, Brother Anthony, naka-mute ka. Katulad po na napapansin ko. Dito lang ako sa kalsada. I'm still driver. Brother Robert, I'm very happy to see you again. Ay, good morning po, Brad. Another thing that of my observation, napansin ko sa marami kong kaibigan sa Facebook na mga denominations, ang isang comment ko sa kanila, bakit kayo nananakot? Ang fishing ay hindi pananakot, spread ang salvation. Lagi na lang sila, ay magkakalindol, mamamatay tayong lahat, dapat isipin natin ang Panginoon. Hindi mo dapat tinatakot ang isda. Nag-fish tayo. We have to enjoy sharing the gospel. Yan pong number one natin precautions dapat na pangunahin sa isipan natin po. Amen. Sino bang mga natatakot ngayon diyan na yung mga pag narinig pa lang yung boses nyo, takot na eh, ha? May mga tao na naririnig pa lang ang boses, takot na. Ha? Or yung nakikita pa lang yung anino, nako, nandiyan na si pastor. Iba na natatakot. Kailangan yung kayo yung maamong tupa. 'Di ba? Yes po. Si Brother Singh mukhang maamo naman yan eh, 'di ba? Si Brother Sayas.
Si Brother Joey, maamo rin yan. Oo. Sino pa? May Oo. mga maamo. Ha? Hindi maamo, ha? Lahat sa Hindi yung Church of amo. Christ ay maamo. Oo. Ang isa Hello. nga dyan, yung approachable ba kayo? Ha? Kailangan approachable kayo. Ibig sabihin ng approachable, yung tao hindi yung lumapit sa inyo, ha? Pero Hindi pag ilang. untouchable, hindi naiilang. Yung iba kasi untouchable eh. O yung iba nagtatago, ha? Ah, akala ng iba ay lumapit to, may kailangan to. Hindi, not necessarily. Kahit may kailangan o wala. 'Di ba? Pag lumapit sa inyo, mag-reply lang kayo ng maayos. Kung may tulong, tumulong. Kung walang may tulong, i-prangkahan nyo. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Hindi naman kayo pipilitin ng tao pag wala kayong may tutulong. Tsaka beyond your yun eh. Ipipray ko kayo, i-referred ko kayo. Hindi kayo makatulong, i-refer nyo dun sa makakatulong. 'Di ba? Oh, ganun lang yun eh. Referral tayo mga Kristiyano, referral. Halimbawa, may mga sakit. Una-una, i-refer niya natin kay Jesus. 'Di ba? Lord, Panginoon, tulungan mo siya, i-refer. Tapos meron tayong nakitang makakatulong na kapatid, i-refer din natin. Oh, brother, kailangan ni brother or sister ito. Oh, ganun, referral tayo. Parang tayo eh, yung ano tawag dito? Para tayong yung tumutulong sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. Ganun lang yun eh. The same thing with our group. Yung group natin dito, di ba? Pag may kailangan kapatid natin, i-refer natin sa mga kapatiran. Di ba? Katulad ito. Yes. Oh. Yan, tayo referral. Ano pa, may tanong kayo sa pinakita ni sa ating pinangaral ni Brother Isaiah? No, Lord. Malaking bagay yung challenge si Brother Ising sa atin, ni Kuya Ising. Si Oh. Kuya Ising ay barkada ng aking tatay yan eh. Ayan. Mabigat na nadanasan niya, kaya niya kinukwento. Tayo ba ay manatili lang sa magandang lugar natin? Tayo ba ay kakapit lang dahil meron na tayong mga naitaas na muog at pinagmamalaki natin? Or are we going to move forward? Hindi naman tayo tiga rito eh. Si Brother Robert nga, pati Nares, sasalita ng dapat mangaral. Aba. Ano ba yung kalalagayan mo? Hindi ka ba galit sa Panginoon? Kung may Diyos na mabuti, bakit ka pinahihirapan? Ako, kahapon, nagkasakit. Sabi ko, Lord, paalis na ako sa Sabado. Kailangan maayos ang aking katawan. Pero kahit anong ayos ng aking katawan, pag-aayos ko, dumarating yung problema. Kaya natatakot ngayon ako pagpunta. For the longest time, sa duyan ako natutulog. Kasi pinapractice kong matulog sa duyan. Kasi pagdating sa Palawan, nasabi sa akin, baka sobrang hirap ng kapatiran, ng mga walang lugar, puno na lang ang kailangan ko. Doon ka na lang itatali yung duyan. Yes. Pero nonetheless, kinakailangan ko pa rin ihanda ang aking sarili. Pero ang purpose ko, sa pangangaral. So, ang natin dito, can't we not discuss this thing? No, encourage lang tayo. Then, let's move on. Tayo mangaral. Minsan yung iba, niloloko pa yung mga nangangaral eh. No? Tayo na mismo, niloloko natin. No? Nadidinig dito sa YouTube, naka-live tayo, naka-online tayo, tapos binibiro pa natin. Parang ginagawa pa natin, katatawanan yung mga kasama natin. Instead na ipanalangin natin. Si Kuya Ising ay matagal ko nakakilala. Hindi ko alam siya nakikita. Pero dati, lagi kami nakikita niya. Talagang malaking encouragement sa akin na yung ginagawa niya. And our youths right now ay nasa ibang lugar. Sa iba sila nagmamagaling, hindi sa pangangaral. Anyway, siguro, baka naman panahon natin na mangaral at sila hindi. Pero kung hindi natin to ma-inculcate sa kanilang puso, eh baka mahirapan tayo sa sunod. I mean, ligtas naman tayo. Kaya lang, kinakailangan pa rin nating maging may share itong mga bagay nito. Kaya ako ang nadinig ko lang kay Kuya Ising kanina, yung puso niya na kinakailangan mangaral talaga, huwag matakot. Hindi naman tayo pababayaan eh. Hindi naman tayo magtatagal dito sa lupa, mamatay naman tayo. No, wala naman tayo madadala sa langit. Kung meron na tayong ginto sa katawan, alikabok lang yan doon. Kaya let's do our part na kung ano yung pwedeng nating magawa, gawin na natin. Kaya
humihingi ako sa grupo na ipanalangin dahil hindi nakakatakot yung Palawan. Hindi pa ako nakarating doon. Gusto makita mga kapatiran at paano pa matutulungan ng mga churches doon. Yun lang, let's do our part. Yun yung nakita ko sa kinukwento kanina kay Esing eh. Yung buhay niya na ang sineshare niya. Na buhay niya na. Do we have that courage na masabi ngayon? Yun lang. Salamat kay Esing sa kuntil-butil at dalisay na katotohanan. Yes. Okay. Another thing that I can add po ay ito. Saglit, Robert. Saglit. Opo. Sunod ka kay Brother Armel. Brother Armel. Yes, ano lang to, excuse me. Observation lang, personal observation lang. Kung babalikan natin yung dekada 70, 70s, 80s, 90s, medyo okay pa yung dyan eh. Medyo madali pang humayo, Pagdating ng 20s, medyo nabago na yung trend, Kasi nga, yung tinatawag nilang pagpasok ng millennium, tapos sumunod na yung mga high-tech na mga gamit, mga technology, at yung nga, itong internet nga, Minsan, nagkakaroon din ng ng hadlang, yung makabagong panahon ngayon sa ating paghayo, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Na yun naman ang ating layunin at tungkulin na ipalaganap ang kaligtasan na binibigay ng Diyos. Kung hindi man tayo makapangaral physical na BS, Bible study, person to person, man to man, one-on-one, na tulad ng ginagawa nating 70s, 80s, 90s, na talagang personal evangelism yung ginagawa natin. Siguro sa ngayon, hindi man natin mabigyan ng panahon yun at nag-aalangan tayo. Siguro ipag-pray natin na by example, mailapit natin sila, by example sa ating pamumuhay at pakikisama sa kanila. Although hindi pa tayo napagsalita na intro natin agad ay Word of God, hindi ko sinasantabi ang Word of God, Wag niyo ako ma-misinterpret doon. Siguro by example ng ating pakikisama sa kanila, pamumuhay, siguro ay magiging way yun para madali natin ma-introduce sa kanila ang Word of God na yung pag-ibig ng Diyos ay madama nila sa pamamagitan ng ating example. Yun lamang, Lolo Ador. Okay. Pero mahirap po yan kasi sinasabi nyo na maging example tayo kasi naranasan ko na maraming beses. Pag nalaman na you are belong to the religion or any kind of religion like Church of Christ, I presenting our religion to them. And I always mention John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father. So kapag nagtrabaho kasi sa isang working environment, lahat yan iba-iba ang religion. Maraming naiinggit, they are trying to destroy you. Kaya ngayon, magiging matatag ka. Kasi marami ka ngayong kalaban, demons, di ba? Pero kung wala ka namang kakampi at tag-iisa ka, it's a decision making. Nangyari na sa akin yan. Ang ginawa ko, 10 kaming workers, 2 kakampi ko, 7 yung demonyo. Medyo may kahirapan. Pwede kong tawagin si Markel Arcangel. Dahil kailangan kalabanin yung demonyo. Pero you have to look at the situation. If you're gonna be in trouble, then you have to let it go and walk with peace. Amen. 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 Okay. Sapagkat alam nating lahat na ang Diyos ay may plano. Sabi nga ng Panginoon sa Roman 12, 12:19 ba yun? Revenge is mine. Right? My Amen. says the Lord. Amen. Okay. Okay, yun ang masasabi ko sa inyo. Ang dyan na iba ng natin, balik tayo sa kay Brother Isaias. Brother Robert, sabi ni Brother Isaias na importante rin na meron kang hinahawakang fellowship or church. Paano natin ma-accomplish yun? Kasi hindi naman pwede lagi sa online. Kailangan meron kang hinahawakang fellowship or
kahit sa house church, sa bahay lang, yung nga sa ano sa tawag ito sa Taiwan sa apartment lang sila nagsiservice sa apartment ng ano. Anong masasabi nyo diyan? Well, as I can see po, para sa sinabi kanina ni Brother Isaias tungkol sa place ng ikang hinahawakan, we have to remember, we have to spread out. Kasi minsan napapansin ko katulad niyan. Ako ay nabautismuhan sa Olongapo. Kung kayo nasa Olongapo na lang habang buhay, ako ay isang couch potatoes. Ang ministers, sinasabi na nila, you have to spread out, preach, share the gospel. Kaya nga throughout the whole world, napansin ko nga sa mga apostola at disciples, yung mga matatanda nating churches sa Israel, alam niyo, wala akong napansin na nakatatag na matibay, na iwanan na, lugmok na. Kasi ang ibig sabihin nun, nag-spread out Parang sila. sinasabi mo katulad nung ano yung seven churches ganun yung sa ano. Oh, Saglit Brother Robert, sino pang pwede mag-comment kasi isa diyan na kasi meron tayong mga status din katulad natin yung iba missionary ang ginagawa katulad nila Pablo. I think si Brother Joey parang ganun din ang ginagawa yung hindi tour basta yung ikot ganun umiikot. Ang iba naman nagpapayuniring kapatid na Brother Tiope, yun ang plano niya. Ang iba naman sustaining the church or make it grow. Isa yun So ang tanong diyan ano bang calling sa atin? Tayong ginagawa natin ito sa online na kahit papaano nakaka-reach out tayo. Ang iba ay sharing the word through sabihin natin na one-on-one. Anong nyo? Si Brother Mike, Brother Mike, anong purpose mo diyan sa sa pila-pila? Ano palagay mo? Sa bagay, nami-maintain niyo yung church diyan. Anong pinaka possible na role mo diyan? Yun nga po yung isang mag-alaga dito sa loob ng iglesia. Man. Mm-hmm. Yan. Maganda yun. I-maintain kasi sa church yan very challenging yan kasi number one, i-maintain yung peaceful mo kasi may mga tupang nag-aaway, 'di ba? May mga tupan na nagkakagatan, yung nagsusungayan. Isa yan kaya isa ang elder diyan kailangan malakas din ang pananampalataya, 'di ba? Merong tupang nawawala o nagwawala, isa yan sa mga yan ang role ng mga elder is a pastor tawag diyan, 'di ba? Ang elders ganun yes. din yung maging babae man may mga deaconess or deacons, yan ang mga role ng mga ng mga leaders, babae man o lalaki. Mini-maintain ng iba yung iba peacemaker, napakaganda ng peacemaker, ano ba? May nag-aaway, iba Sergeant at Arms. Oo, yan. Nagre-refereeing iba. Yung referee mukhang hindi rin maganda malalaman sinong panalo o talo. Pero yung reconcile mo maganda 'yon, 'di ba? Yung pinagbabati, ibig sabihin na to reconcile. Yan ang isa sa mga role ng church. So, soul winning, also meron soul maintaining. I-maintain nyo ang mga kaluluwa. Yung hindi nag-iibang bakod So anyway, isa yun sa mga update natin. Meron ba kayong mga tanong pa? Dagdag, kapatid. Taas lang yung kamay nyo. May mga tanong. Kumusta na kayo dyan? Sister Leonora, kumusta na yung convention dyan? Yung conference ba yan? Yung kasi mga nakamute. Ano ba yung nyo? Kamusta na kayo? Sister Jasmine, okay na? Naririnig mo na kami?
Sino pa nandiyan? Sister Ruth, Ah, kumusta? yung pong yung pong magpakatapang yung di ba? So, yung ginagawa ko na i-referral sa mga kamag-anak ng mister ko, sabi nung kapatid niya, iyaan na lang daw. Pero, ang sabi ko nga, go and told the word and preach the gospel. Bakit niya pipigilan ng kung gawin na i-refer sa mga ibang hindi na tayo makapunta sa mga so ginawa ko, ni-refer ko sa Tayap kay Brother Unyas na dalawin, bisitahin yung mga kamag-anak niya at follow up lang, sabi ko. Tama. Nung nalaman ng kapatid niya dito, Jansan, parang yan, pinipigilan niya ako, hayaan na daw. Sabi ko, no, yan ang sabi ng Panginoon. Go and told the word. Sa pagkaalam mo na at hindi mo ginawa, ito ay kasalanan. Amen. So, Amen. kaya, Maganda yun. Maganda yun, sister. Repair. I-repair nyo kasi una sa lahat, hindi naman natin alam ang mostly kasi ating mga kapatiran, hindi naman lahat pastor, hindi naman lahat preacher. Kung hindi ka makapag-preach, i-repair mo sa ibang preacher. Di ba? Ganun yun eh. Inire-repair mo. Kapatid, pwede ba paki-pray? Pwede ba paki-bisita? Pwede ba yung paki-kumusta? Ano lang yan eh, repairan eh. Kayo, kumusta na kayo? Sister Malu, Sister Ruth, ano ba? Ano ba mga Brother Charles, okay ba kayo? Ha? So, anybody else bago tayo mag-prayer? Ha? Sister Terry, kumusta na? Meron ka nire-repair dyan? Referral? Ha? Okay? Wala na? Wala Ba? pa akong kakilala dito. Oh, matipid kayo, ha? Oh, Wala pa akong kakilala. Okay lang, ano naman yun eh. Kasi ganito yan eh, mga kapatid. Lalo pa marami kayong access sa online. Kayo, madalas kayo sa Facebook. Pag may nare-repair kayo, i-repair nyo. Ganon, no. Ngayon kasi katulad niya, si Brother Joey, siyempre, hindi pwede makakaano yan in person. Kasi meron siyang not feeling good. Siyempre, pwede siya mag-repair saan? Through social media. Tama ba yan, Brother Joey? Ganon lang yun. Opo. Isa lang yun sa mga pwede nyo magawa. Marami tayong option eh. 'Di ba? Marami tayong option. Sa ngayong panahon ngayon, marami tayong option pag-i-invite natin. So, pagpasok ng June, let's pray, may mga possible tayong mga speaker ang isa sa June and July. Ewan ko kung narinig niyo na si Brother Arnel Alon, isa sa mga speaker natin yan. Tapos si Tito Pel, most likely sa mga July pa. So, let's pray na lang na makaano tayo. And then i-pray natin yung FACC convention kasi nakakalungkot eh. Yung mga Filipino preacher natin, dating speaker namin nung last 2 years eh. Ngayon hindi daw na nakalagay sa speakers. No, wala sila, hindi sila sinali. Parang nagiging interdenomination na yung na yun. So isa yun sa kalungkot. Okay? Okay na ba? Wala na kayong na breakfast na kayo? O brother Mike, naka-mute ka. Konting update lang po dito sa church sa loob. Ang ganda na. Yan na ba yung bubong? Ayan na po. Oh, ba? Kitang-kita yung langit, ano? So, ito na po yan. Para sa ganun eh, pag nag-pray sila, tapos tinaas ang kamay nila, nakakitang-kita nila yung langit, ano? Yan ang, wow. Maganda pala yung invisible, invisible, ceiling. Open air. Okay. Update lang Alam po. mo siguro parang maganda yung yung ceiling niyo, yung 'di ba may mga plastic na yero, no? Glass ceiling. Parang magandang idea 'yun, glass ceiling.
Saan na nga lugar yan, Brother Mike? Sa Rizal po. Binangonan Rizal. Binangonan Rizal. Binangonan Okay. Rizal. Pila-pila. Ang ganda. Sa mainland yan, ano? Mainland? Sa barangay po. Mainland po, mainland. Kasi Hindi na Binangonan tatawid ng, meron ano, kasi- ng ilog, ng dagat. Ay, hindi po. May may island. Binangonan. Yung talim. Okay. Mainland po ito. Ang i-pray natin yung mga needs ninyo, mag-prayer tayo, no? Continue i-pray natin yung si Brother Junjun may progress na yung kanyang anong tawag to? Yung kanyang chemo may progress. Continue to pray para tanggalin na siya sa colostomy para maging regular na yung pagbabawas niya. So i-pray natin yan, continue to pray. Pagkatapos recovery, wala ngayon si Brother Oliver, recovery yun. Tapos continue si Brother Jose. So, sino pa? Hiram po. Wow. Ganda. Okay. I-pray natin si Brother Joey, not feeling good. Yeah, I need that. Bumabagsak siya, parang inaantok. Lolo Ador. Brother Ador. Brother Tiope. Pakisali sa prayer yung aming DBBS ngayon. Actually, pagkatapos nating pag-Zoom, punta ako sa church at yung mga preparation namin, gagawin namin. Pakisali sa prayer po ang aming DBBS this week. Okay, pwede natin mag-pray ngayon. Lolo Ador, pahabol na balita ko lang, ano? Gusto ko na yung balita kahapon na okay lang ba kahapon na dinaos ang 102nd year anniversary ng Talon Amadeo Cavite Church of Christ. Kahapon ginanap, no? Para sa Rojas din, 'di ba? Sa Rojas 100 din. Ang ganda ng nila, yung celebration nila. Centenary. Centennial. May mga guest silang galing state na nandito ngayon sa Cavite. Galing daw sila ng East Side, no? East Side Christian Church. Hindi ko lang alam kung saan sa US dyan. Kung California o... Si Joey, si Brother Joey alam eh. Saan yung Brother Joey? Sa Anaheim. Sa LA, Anaheim. Meron na silang 7 outreaches. 5 sa LA. Tapos naglagay sila sa Las Vegas. Tapos isa sa Minnesota. Yan. Sila rin yung kumanta nung nung 24 kahapon. Nung Sabado sa concert. Sige. Sino ba ngayon natin na-assign sa prayer ngayon? Ikaw na, Brother Sing. Pray mo na. Diba? Teka muna, mukhang hindi yata makakonect si Brother Sing eh. Sino bang pwede natin ipagpaprayer? Brother Mike, ikaw mag-pray. Ikaw ang elder natin eh. Brother Mike. Pwede ka mag-pray, Brother Mike? Ha? Pwede ko. Kaya lang po, sandali. Wala ko ng listahan ng pansulat. Sige. Si Brother Mike ang ating elder eh. Meron kayong mga kailangan, sabi sa James, tawagin yung ating mga elder sa church. Yan. Pray natin na ililista ni Brother Mike. Kung meron kayong maitutulong doon sa bubungan nila Brother Mike, kasi na yun kapit na konti na lang. So kahit papano, i-pray natin na maganda yung nila. Tsaka i-pray natin yung mga needs, yung may mga needs. Okay? Yung may mga needs. Ano pa bang kailangan ninyo? Kung i-type nyo, teka wala, meron dito nag-type sa natin. Apel kayo sa Davao. Sa atin ng convention, sila Sister Nora at Brother dito. Kapalong Davao. Okay, yung mga atin ng convention, yung mga activities. Brother Mike, DBBS, sila Brother Tiope. Brother Tiope, yung DBBS.
convention sa Davao. DBBS, Brother Chope, ano pa po? Yes, tapos yung, siyempre, continue si Junjun. Number 1 po. Tapos yung recovery, Brother, sama mo si Brother Joey kasi not feeling good to eh. Mahirap to magbiyahe kapag yung, Salamat po. under lamig ng aking balat. Under the weather. Dumadanas ng exothermic reaction. Yung malamig yung balat, yung lumalabas yung ano. Mga nagbibiyahe si Brother Anthony, nagda-drive yan eh. I-pray natin, Brother Anthony. Nagda-drive yan eh. Tapos, ito pa mga natin. Umahabol si Brother Benji, umahabol oh. Sa ka? Sa June ka, Brother Benji, ang speaking in English. Sa June pa. Sino pa? Si Terrot, wala kang Ka natutulog na si Terrot. Wala kang pahabol? Brother Charles. Anong pahabol mo? Ako. Prayer. Nakikinig lang. Nakikinig si Brother Charles. Okay. I-pray natin yung si Brother Anthony. Sino pa? Ng mga nagda-drive. Okay, yun lang. I-pray nyo na rin yung yung pahabol niyo. And then maglilinger longer tayo. Sige. Okay. Brother Mike, para yung iba kung makaalis na mayroon lakad and then yung iba you can stay. Okay, let us pray po. Sandali po natin yung ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Lumapit po tayo sa banal na trono ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, tunay nga po o Diyos, nasa iyong lahat ng katangian bilang Diyos. Nagawa mo ang langit, ang lupa at lahat ng bagay na naririto. Tunay nga po Ama, walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Alam mo ang nangyayari at mga nangyari pa. Ang mga nangyari na at mga mangyayari pa sa mundo ito. Patawarin mo kami o Diyos sa aming mga nagagawang mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Tunay nga po o Diyos na alam mo ang nilalaman ng aming puso, ng aming isipan, wala po kaming may tatago sa iyo. Alam mo din po Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya naman po Diyos, magpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito, sa napakagandang mensahe mo para po sa aming mga manggagawa sa iglesia na patuloy na pinalalaganap mo sa mundong ito. Ang Church of Christ at ang lahat ng manggagawa nito na sila nga po Diyos ay dumarating o dumadaan sa mga pagsubok, sa kahinaan, sa takot. At yun nga pong iba, nais na nilang tumigil. Ngunit, meron ka po Diyos, pangako. Patuloy mo kaming sasamahan, patuloy mo silang sasamahan, ang lahat ng manggagawa na pinagkalo mo po sa iglesyang ito, tunay nga po Diyos, meron kang pangako, hindi mo iiwan, ni pababayaan man. Salamat po Diyos sa pagsama mo. Saan man dako sila mapunta, saan man dako sila mangaral. Ikaw ay naroon at ang nais mo po Diyos, huwag itikom ang aming mga bibig, kundi manatili itong bukas. Ama, salamat po sa encouragement, sa kalakasan, panibagong lakas na narinig po namin sa umagang ito. Patuloy po Diyos, dalangin po namin, patuloy mo pong biyayaan, pagpalain ang taong ginamit mo sa umagang ito at sa amin pong mga nakapakinig. Salamat po Diyos. Alam po namin ang mensaheng ito ay pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin dahil alam mo po Diyos na ito ay kailangan namin. Ama, purihin ka, dakilain ka. Salamat din po Diyos sa buhay na pinagkakaloob mo po sa amin sa bawat umagang kay ganda. Sa paggising pa lamang namin, andyan na ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Patuloy din po Diyos, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na may mga sakit karamdaman. Patulad po ni Junjun Tambal. Umaasa po kami o Diyos na hindi na maglalaon at gagaling na po siya. Gagalingin mo po siya. Sa iyo po kami umaasa.
na siya ay pagpapalain mo at aalisin mo na po sa banig ng karamdaman. Salamat po Diyos sa paghipo na patuloy na pinagkakalo mo po sa kanya upang siya po ay gumaling sa kanyang sakit karamdaman. Ganon din po ang kanyang mother na si Sister Teresa Tambal, patuloy din po namin itinataas sa iyo. Pakitulungan mo po siya sa lahat ng kanyang pangailangan. Lalo po Diyos pagdating sa pinansyal. Ama, nawa po, huwag kang hina ang kapatid namin ito. Pakitulungan mo po siya, O Diyos. Dahil sinabi mo po Diyos sa iyong salita, kung kami ay nanghihina, lumapit kami sa iyo at bibigyan mo kami ng lakas. Ama, inilalapit po namin, tinutulungan din po namin si Sister Teresa na ilapit po sa iyo. Kaya nga po Diyos, palakasin mo po, pagkalooban mo po siya ng kapayapaan sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Ang lahat po ng nais po niya ay mangyari nga po. Salamat po Diyos. Ganon din po Diyos. Si Brother Joey Romero, nakararamdam po siya o Diyos ng sakit. Ano namang klaseng sakit karamdamang ito. Lord, pakiusap po namin, pakialis mo po ito sa kanya. Amen. Din po sa kanyang mother, pakitulungan mo po siya. Amen. Ang pamangailangan. Ano man po Diyos, ng kalalagayan, nilalapit po namin sila sa iyo, Diyos, ng taos sa puso. Dahil alam po namin, O Diyos, makapangyarihan ka, magagawa mo ang lahat ng ito. Ganon din po ang DBBS na gaganapin kina Brother Tiote. Nawa po, Diyos, pakitulungan mo po sila sa kalahat ng kanilang mga pangangailangan. Nawa po, Diyos, pagkaloob mo po ang magandang panahon, ang pagkakaisa ng bawat manggagawa doon, ang kasiglahan po nila, O Diyos. Pagtulong-tulong po sana sila sa lahat ng gawain para po sa DBBS na yun. Ama, salamat po. Ganon din po Diyos, tinataas po namin sa iyo si Brother Anthony. Kasalukuyan po siya may nagmamaneho sa mga oras na ito. Nagbibiyahe po sila. Pakiingatan mo po sila o Diyos sa kanilang pagbibiyahe upang sa ganon, di po sila makaranas ng anumang klase ng aksidente. Salamat po Diyos sa pag-iingat na ipagkakalo mo po sa kanila. At sa amin po Diyos, sa gawain ito, ang online evangelization nga po ito Diyos ng Pilam Fellowship, nawa po Diyos, patuloy mong biyayaan, patuloy mo kami pagpapalain, patuloy po Diyos, pagkaloob mo po sa amin ang lahat ng aming pangailangan at alam po namin O Diyos, nakikita mo po ang lahat ng ito. Kaya naman po, pinagpapasalamat po namin sa iyo O Diyos, ang fellowship na ito. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy po Diyos na ipagkaloob po ng pangailangan ng gawain ito. Salamat po Ama, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, sa gabay at patnubay na sa Santong Espiritu. Amen.